How to operate junk shop business. Yan mga kabubog ang vlog natin sa araw na ito, no? Paano nga ba mag-operate ng junk shop business, ano? Mga kabubog, pag mag-ooperate tayo ng junk shop ay nung mga nakaraan ay blinag ko na sa inyo ang mga kailangan natin, ano? Unang vlog natin ay ano ang dapat unahin. Pangalawa ay mga gamit na kailangan. Pangatlo ay mga permit na kailangan. Ngayon naman sa pag-ooperate ng junk shop, mag-ooperate na tayo. Ano naman ang kailangan natin, mga kabubog, ano? So ito yung mga setup ng isang junk shop operation, ano? Kailangan meron kang receiver. Yung tinatawag na receiver, mga kabubog, yun ang nagtitimbang, nag-check ng mga reject, kung pwede o hindi. Pwedeng yun na rin ang maglista, ano. Kailangan mo rin ng cashier. Yung cashier, yun ang nagbabayad, yun ang nagtatanggap ng kwan, yun ang nag-iingat din ng pera mo. Pero hindi mo dapat ilahat, ano. Maglalabas ka lang ng sa tingin mo yung mauubos mo sa araw na yun, ano. At kailangan mo rin ng boy. Yung boy, tagabuhat ng kalakal, tagalagay sa kanya-kanyang lalagyan. Kailangan mo rin ng driver, ano. Pwedeng yung boy, yun na rin ang pahinante, ano, mga kabubog. Yun ang junk shop operation na tinatawag, ano. Ngayon, kung wala ka pa naman nun at baguhan ka pa lamang, isinasuggest ko sa iyo na pwedeng ikaw muna ang gumawa ng lahat, ano. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa, cashier. So ikaw ang receiver, ikaw na rin ang magbabayad. Ikaw ang receiver, ikaw na rin ang maglilista. Ikaw ang receiver, ikaw na rin ang magche-check. Pwedeng ikaw rin ang driver, ikaw din ang pahinante sa simula. Kung maliit ka pa, ano, kung hindi mo pa kayang magbayad. Kasi pag nagsimula ka na, yung mga sinabi kong una na kailangan mo ng cashier, boy, helper, tagalista, driver, ibig sabihin nun, malaking junk shop ka na, malaki ng puhunan mo. So yun na ang operation. Kompleto ka na, may driver, may pahinante, may boy, may cashier, may receiver. Ako ngayon, mga kabubog, meron ng lahat ng ngayon, ano, may driver, may pahinante, may receiver, may cashier na. Pero nagsimula ako lang, ano. Kasi ganito yan, mga kabubog. Unang-una, ikaw lang muna, kayo lang muna ng anak mo, kayo lang muna ng mag-asawa. Kapag kaya nyo nang pasweldohin ang sarili nyo, pasusweldohin nyo ang sarili nyo. Pag kaya nyo nang pasweldohin ang sarili nyo, ibig sabihin, kaya kumikita na ang junk shop nyo. Kasi napapasweldo nyo na ang sarili nyo, eh. Ngayon, ano ang una mong kukunin? Halimbawa, pwede kang kumuha ng helper. O, ay di, syempre, may helper ka na. O, magiging maalwan ka na ngayon sa pagkakarga. Ngayon, habang lumalakas naman, kuha ka naman ng receiver ngayon, training ka na naman ng panibago, yung magre-receive, yung marunong maglista, tuturuan mo rin maglista, mag-compute. Pagka talagang hindi mo na padami ang customer mo, hindi mo na kaya mo nang pasweldohin yung receiver at saka yung boy, saka yung sarili mo, kuha ka na naman ng cashier ngayon. Pagka kaya mo nang pasweldohin, pwede ka nang kumuha ng driver ngayon. Basta kaya mo nang magpasweldo, pwede mo nang kumpletuhin yung lahat ng ngayon. Pero utay-utay, hindi mo bibiglain. Suggest ko yon, mga kabubog. Kasi pagka binigla mo, siguradong malulugi ka agad. Kinakailangan yung pagdami ng tao mo ay depende din sa paglaki ng kita mo. So ganun ang pag-ooperate ng junk shop. Una, ikaw lang muna. Kasi kung halimbawang purong ikaw at hindi mo nadoduplicate ang sarili mo, ibig sabihin hindi ka kumikita nun. Kung hindi mo rin lang kayang pasweldohin ang sarili mo, hindi ka kumikita nun. Malalaman mo lang na kumikita ka kung napapasweldo mo yung sarili mo, yung misis mo, yung asawa mo, yung anak mo. Napapasweldo mo na yung boy mo, yung receiver mo, yung cashier mo. Malalaman mo na kumikita ka na, ano. So bago ka kumuha ng mga tao, siguraduhin mo muna na kaya mong pasweldohin yung sarili mo at sumusobra na, ano. So yun lang muna ang may suggest ko ngayon, ano. Yun ang tamang operation ng junk shop. Kasi mga kabubog, sa operation ng junk shop, pagka sinabi mong 700 ang sweldo mo isang araw,
Ganun din yung helper mo ay 500, ibig sabihin nun 1-2. Ilang bakal ang katumbas nun? Halimbawa, kung ang tubo mo sa bakal ay 2 piso lamang per kilo o 3 piso per kilo, kung 1-2, aba, edi ilang bakal ang kailangan mabili mo? 'Di ba? Kung 3 piso ang tubo mo, kailangan kung makabili ka ng 400 kilos araw-araw. 'Di ba? So yun ang ibig sabihin nun. Yung ipapasweldo mo sa mga tao, kinakailangan yung target mo na mabili, dapat nabibili mo yun. Kung kukuha ka ng tao, kasi halimbawa, kumuha ka agad ng tao, naupa ka pa, wala pa namang sigurado ang kliyente, wala pa namang sigurado kang customer, malulugi ka. Ano? So siguro sa mga susunod na vlog natin, pa-vlog naman natin paano magpalago ng puhunan, paano palakihin. Kailangan bang mangutang ka kagad ng puhunan kung wala kang puhunan, o kailangan mo bang ilabas ang mga pera mo sa bangko, kung kwan, o anong mas maganda, kung anong meron ka, yun ang palaguin mo. So yun ang tatalakayin natin sa susunod na vlog natin, ano. So yun lang muna sa ngayon, mga kabubog.